pinanganak ka, Panginoon. Nandito na, Lord, yung grace, nandito na yung mercy, yung pag-ibig, yung pag-asa, Panginoon. Lahat ng mga pangangailangan namin ay nagagampanan dahil nandito ka sa buhay namin, Lord God. Kaya ngayon, sa umaga ito, gusto namin na simulan yung araw na to, yung week na to, Lord God, na ibibigay sa'yo lahat ng papuri, ibibigay sa'yo lahat ng pasasalamat, sa ang pagtaas namin ng kamay, na pagbibigay ng papuri sa'yo, Lord God. In Jesus' name we pray! Amen! Who will let us adore Him? Oh, come let us adore Him. Let us adore Him. Christ the Lord.
sa buhay natin na wala tayo sa kinalalagyan natin ngayon kung hindi dahil meron tayong Jesus na pinanganak. Amen? Kung wala si Lord sa buhay natin, alam natin na wala tayong, sa totoo lang, we are worthless. But because we have God, binigyan niya tayo ng worth, binigyan niya tayo ng hindi lang pangalan, kundi binigyan niya tayo ng pagkatao na kaya natin ipagmalaki. Kasi si Lord, binibigyan na po tayo ng testimony every day. Amen? So ngayon, let's continue to worship God. Kasi, ang sarap sa feeling, Lord, na yes, 1 month, almost, or 1 month na lang po before mag-end yung year na to. And, alam natin na meron tayong pinag-pray na total recovery blessings from the Lord, right? Pero, alam niyo po ba na may unang-una tayo dapat na hinihiling before natin hilingin yung para sa sarili natin. Which is actually para sa sarili rin natin. Na dapat ang una po natin dinidesire na matanggap eh yung presensya ni Lord sa buhay natin. Una natin dinidesire yung pagmamahalin ng galing sa Kanya. Una natin dinidesire yung mas lalo natin maintindihan yung mga yung mga plano ni Lord sa buhay natin. So ngayon sa mga oras ngayon, ito naman siguro po yung time na before mag-end ng month na to, iparamdam natin kay Lord na, Lord, hindi lang naman yung sariling pagpapala ang gusto namin. Gusto rin namin i-desire ka lalo. Gusto namin i-desire, Lord, na maramdaman ka namin palagi. Mas maintindihan namin yung mga bagay na hindi namin maintindihan kasi alam namin pagaganda ang plano mo sa buhay namin. Amen? So ngayon, this time, sabihin naman natin, Lord, ikaw naman ang gusto kong i-desire. Bago ang lahat, ikaw muna, Panginoon. Kasi nga po, before we start singing this song, kausapin natin si Lord, just whisper a prayer. Pasalamat din tayo. Ito na rin po yung take time natin na pasalamatan natin si Lord. Lord, maraming salamat sa January. Maraming salamat sa
contentment, satisfaction sa buhay namin ang dumating ka, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat dahil dati worthless kami, pero dahil dumating ka sa buhay namin, alam namin na meron kami halaga. Mag-worthless kami sa buhay namin, Panginoon, dahil sa'yo. Kaya ngayon, binabalik mo namin sa'yo lahat ng papuri, pasasalamat, at lahat ng mga bagay na deserve mo, Lord, Panginoon, binibigay naman sa oras na ito, at lahat po ay magsabi na, Amen. Amen. Oh, bago po tayo magsimula at habang umuupo po tayo, pakibati naman po yung katabi nyo na Merry Christmas! Ayan. Dahil December 3 na ngayon, 22 days na lang po mag-Christmas na. And of course, we are here also to not only celebrate Jesus Christ during His birthday, but also every day of the week. Ayan. So, before po tayo mag-proceed sa iba pa pong mga ganap, ating muna batiin ang mag-birthday for the month of December. Ayan. So, for the whole month na po ito, sa December 1, or noong December 1, yung anak po ni Kuya Robbie, si Keith Robbie Nicong, yun po yung nasa kinso natin. Sa December 5 po, sa Tuesday, si Sister Narisa David at Crystal Escleto. Sa 6 naman po, si Domingo David at si Lorna Montanes. Sa 7 po, si John Clyde Amos, tayo yung natin. And sa 8 naman po, si James Valles. Sa 10 po, December 10, si Kyle Henson Iko. Sa 11 po, si Sister Marie Dalena, ang ating pinakatahimik na member. Sa 15 po, si Brother Carlito Palino. 16, si Bella Torres and si Kaden Pricones. Sa Kidson po siya. Sa 17 po, birthday po ng ating principal, si Sister Edna Haminan and si Ate Jaaz Ania Ramos. Ayan. Sa 21 naman po, si Christina Rodriguez. 23, John Benedict Bigalbal. 24, Maricar Bagnas. 26, Dave Brigandin. 27, Lea Bautista. 29, JD Figueroa, taga-Kitson din po. And sa December 30 naman po, si Joseph Matangbayan. Sa mga mag-anniversary po, ayan, sa 22 po, si Brother Raymond and Sister Janet Salugao. Sa 23 po, ni Pastor F and Pastora Jaya Tenorio. Pati na rin po ni Joseph and Melinda Bagnas. And sa 24 naman po, si Jonathan and Maricar Bagnas. Ating nga po silang batiin ng happy birthday and happy anniversary. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday and happy anniversary po sa lahat na mag-celebrate this month. Nawa, bigyan po kayo ng maraming favors and blessings. Ayan. And kung makikita nyo, napapansin nyo po, hindi po natin kasama ang ating buting Pastor Angel at Pastora Annie today because meron po silang pastor retreat sa kasama po ng other SOB pastor ang pangalan. And we will also like to take po sa inyong mga members natin, members ng congregation na patuloy po nagsusupport sa ating church. Ngayon po dadako tayo sa isa sa mga importanteng part ng ating pagsasamba. Kung naaalala niyo po na before yung mga nag-speak po sa ating preachmony during Wednesday, napag-usapan po natin last month yung Novembless. How can we be a blessing to the church? Kaya basahin po natin sa Exodus chapter 24, verses 29 to 30. Again, Exodus chapter 22, verses 29 to 30. Basahin na po natin ang sabay-sabay the count of 3. 1, 2, 3. You must not hold anything back when you give me offerings from your crops and your wine. You must give me your firstborn sons. You must also give me the firstborn of the cattle, sheep, and goats. But leave the newborn animal with its mother for 7 days, then give it to me on the 8th day. Kung makikita niyo po dito, si God, sabi nga, give me your offerings. Firstborn po. Bakit firstborn? Kasi sabi po daw nila, ito yung the best na nabuo. Pero sa atin, sabi natin, di ba,
sila nag-o-offer sa altar ni Lord. Pero tayo nga po, weekly na lang po natin tayo mag-serve kay God. Part po to ng ating worship, ng pag-o-obey. Kaya huwag po tayong mag-hold back sa pagbibigay ni God. Kasi nakikita naman po natin gumaganda ang ating church, gumaganda po yung paligid natin. At hindi lang po yun. Hindi lang natin nabibless ang ating church, nabibless din po natin ang ating mga sarili. Dahil tandaan po natin, as a part of the congregation, when we bless our church, when we bless each other, we are also blessed with multiple, double portion of blessings of God. Kaya huwag po tayo mag-hold back sa pagbibigay, dahil hindi lang po tayo nabibless, nagiging blessing din po tayo sa ating kapwa. Kaya yun lamang po, tayo po ay magbigay ng may kaganapan. Halimbawa, Malakas pong palakpak sa ating Panginoon. Parang kulang, no? Isang malakas nga pong palakpak! Parang Paskong-Pasko na, no? Pwede ba tayo makakita ng pang-Pasko?
sa paglilingkod. Palakpakan po natin ang Fergusons. Samahan po natin sila mamaya sa kanilang pangangaroling para lalong umanda po yung ating tugtugan, para lalong gumawa po si Brother Albert sa pagigitara. So sa umaga pong ito, salamat kay Lord, no, dahil once again nakatayo po din sa harapan, no, ng SOB Gawin. No? Kami po ngayon ay ginagamit ng Lord sa SOB Carissa. At maganda rin po ang ginagawa ng Lord sa SOB Carissa, kagaya po na ginagawa ng Lord dito sa SOB Gawin. Amen. So napakabuti po ng Lord dahil nandiyan po yung katabi mo. Salamat kay Lord dahil nandito po ako. Salamat kay Pastor. No? Kung wala po sila, ay wala rin pong gwapong nakatayo sa harapan niyo. So, ayun ang ating mahal na pastor po at pastora kasama ang ibang ang kapastoran ng SOB ay magkakaroon po ng retreat, no? This coming December 4, tomorrow. So ngayon po sila po ay nasa Pampanga na. Nasa Leonis po sila ngayon at nandun po sila nagpapagamit kay Lord. And tomorrow, pupunta po sila sa Baguio. I think Baguio, no? Then, this week, makasama po ulit natin sila. So, salamat kay Lord dahil nandito po tayo. And ngayon po, kasi gusto ko lang po kayong batiin ng Merry Christmas. No? Merry Christmas. O, sabi nga po sa katabi mo, Merry Christmas. Ang kinakabahan ngayon sa panahon ngayon, yung mga ninong at ninang. Tuwang-tuwa ngayon yung mga merong anak. So, yan, kaya yung iba po, nagpapahapon pa, no? Yung iba, binibinyagan ng December 23. Para, o kaya December 24, para pagdating ng December 25, pwedeng magmano. Yan. So, Merry Christmas po sa lahat. At ito po yung unang linggo ng December. No? Ano po bang December ninyo? December nyo ba ay malungkot? December nyo ba ay masaya? Dapat masaya po ang December natin. Yung iba po, nakatanggap na po ng maanong pamasko. Sino bang maanong pamasko? No? This December po, atin pong ang ating tema for this December is December. Yeah. So this is, this month, let us celebrate the birth of our salvation, our overcomer, our victory. That's our theme for this month. No? Sabi nga, this month we are going to celebrate or we are celebrating and commemorating the birth of our Lord Jesus Christ. Sino ba si Lord Jesus Christ? This is the birth of our salvation, our overcomer, and our victory. Amen. So ibig sabihin, this month, and hindi lang dapat this month, kundi everyday dapat masaya tayo. Amen. Kasi pinanganak ang Lord and Savior ng buhay natin. Amen. And yung katabi mo, dapat overcomer na yan. And dahil higit sa lahat, victor na yan. Dapat nagtatagumpay po yan, no? Kapag yan ay lugmok, sabihin mo, uy, naku, Pasko na. No? Dapat victor ka na. No? Dapat ikaw ay nagtatagumpay. Amen. So, having said that, ang title po ng message natin sa umaga pong ito, how are you going to celebrate Christmas? Or how to celebrate Christmas? Is it Christmas or Christmas? And pakisabi nga sa katabi mo, Christmas ba or Christmas? In Isaiah chapter 9 verse 6, isa ito sa mga verse natin this month, ang sabi dito, a child is born to us and a son is given to us, and he will be our ruler. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. So yan po yung ating isa sa mga theme verse natin for this month. And if you have your Bible with you, buksan po natin ito sa Mateo chapter 1 verse 18 to 23. Tingnan po natin sa part ni Mateo kung ano yung naganap nung pinanganak ang ating Kristo. So in verse 18, pwede po bang basahin natin ng salit-salit? No, ako sa 18, kayo po sa 19, 20, and so on and so forth. Kung may Bible po kayo, no, pabuksan po. Kung wala naman po, nandiyan na po sa screen natin. Salamat sa technology. No? Dahil tinaman po ang mga tao na magpuklat ng Biblia. No, pero dapat namumuklat pa rin po natin. Sino po nagdi-devotion? Sino po hindi nagdi-devotion? Di ba, ang nagtatapat daw ay pinapalaya. Yan, no?
Pero sabi nga, overcomer ka na, kaya dapat pati devotion mo na overcome mo. Amen. So, in Matthew chapter 1, verse 18 to 23, sabi sa 18, ito ang naganap ng ipanganak o pinanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay tinakda ng magpakasal. Ngunit bago sila magpakasal o makasal, nalaman ni Maria na siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Naintindihan po kayo? Bakit kahit isang tao magtuloy si Jose na kanilang mga asawa at ayaw itong malagay sa lubos na kahihiyan si Maria, nilalang na malagay sa Ngunit habang pinag-iisipan nito ni Jose, nagpakita sa kanyang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Grabe sa panaginip, no? Kaya iba, sa panaginip kumukuha ng confirmation. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. 21. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. In 23, sabay-sabay po tayong magbasa. 1, 2, 3. Tingnan ninyo, magiging ang isang birhe at magsisila ng isang sagot na lalaki at tatawagin niya itong ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Pwede po ba tayo natin bumuko at tayo po manalangin? Panginoon, salamat Lord sa inyong salita dahil sa umaga pong ito naniniwala po kami na ang mga salita na ito magsisimula at pagbibigyan kami, Panginoon, ng direksyon, ng motivasyon, ng inspirasyon. I-open niyo po, Panginoon, yung puso po namin sa inyong tuturo sa umaga ito. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So isang malakas niya po ulit, palakpak. Sabi nga, this is the season. Ito po yung season natin. No? Ang season natin ngayon, ang December, yung sinasabi nilang Christmas. Pero ano ba talaga yung reason? Kung titigan po natin, this is the season and the other thing or the other picture, yung half the picture, is the reason for this season. Amen. Sabi doon ni Pastor Angel, ang mensahe ng Pasko daw ay kayang baliktarin ni Lord ang lahat ng pangit. Yan, huwag mo tignan yung katabi mo. Ulitin natin, kayang baliktarin ni Lord ang lahat ng pangit o nakabaliktad sa buhay mo. Amen. So, ibig sabihin, kapag araw-araw Pasko sa'yo, lahat ng pangit na mabaliktad. Amen. Ang mayroon kasi sa atin, minsan ang isip natin ang Pasko every December 25 lang. Kaya yung pangit na mabaliktad lang kapag December 25. Ito yung time na pinapatawad mo si ganito. Yun ang nangyayari. So, ibig sabihin, sabi nga ni Pastor Angel, ang mensahe doon ng Pasko, kahit pangit yan, kaya baliktarin yan. Sabi nga, Christmas or Christmas. Paano ba pag sinabing Christmas? Sabi doon, in order to prevent us from recognizing the true reason for the season, the enemy may employ tricks and lies. Para hindi mo makita yung rason ng season na to, ang gagawin ng kaaway, ititrick ka niyan. Sabi nga, ayaw ng kaaway na makita natin o makita ng iba kung sino o ano ba talaga ang rason sa pagdiriwang na ito. Amen. Ano ba yung mga ibang example, ano ba yung mga ginagawa ng kaaway? Last 2019, ginamit niya yung COVID. No? Malungkot yung mga, yung mga inaanak. Tuwan-tuwa yung may inaanak. Yung mga yung inaanak malungkot, hindi makalabas, hindi makapa-aginaldo. No? Puso po ba dito yung nangangatok sa bahay-bahay, nanghihingi ng aginaldo? Sa Mindoro, ganoon din kami, nung bata kami. No? Pero nung nagkaroon ng COVID-19, ginawa niya, pinokus lahat ng attention doon sa halip na mag-focus sa reason ng season na yun. Pangalawa, ano ba yung mga ibang example niya? Yung mga due date mo, no? Trabaho mo, sino po ba dito may trabaho ng Pasko? May sobra-sobra na yung trabaho mo, nawawala na yung focus mo. No? Nakafocus ka na kay Judith. No? Sabi mo, hindi pwedeng hindi ako magtrabaho ng linggo. Hindi pwedeng hindi ako magtrabaho ng ganitong oras kahit may victory group kami. Hindi pwedeng hindi ako gumawa ng assignment. No? Sa mga ating mga nag-aaral, ganun din sila. No? Hindi makapag-church.
Kasi merong assignment. Grabe, no? Hindi makapag-church dahil may trabaho. Diba? So kaya kailangan natin panalangin yan. Next one, ano pang ginagamit ng kaaway? Nakapokus ka kay Santa Claus. No? This season, hindi natin ipopromote si Santa Claus. Ang ipopromote natin si Jesus. Amen. 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 Ang mga kabataan ngayon, ang mga bata ngayon, tuwan-tuwa kay Santa Claus. Kay Jesus kaya, natutuwa kaya sila. Parang tumahimik, no? Parang naniniwala kayo kay Santa Claus. Baka isipin niyo, pagdating ng December 24, lilipad Santa Claus, naglagay kayo ng medyas. No? Naalala ko dati, maglalagay din ako ng medyas kasi naiimit ako sa mga kaibigan ko. Siguro kung magandang medyas na, yung nagamit na, no? So, yan, next one. Ano ba mga ginagamit, no? So, pwede rin gamitin ng kaaway na nakapokus na lang sa mga regalo. Anak, sabi ng nanay, anak, Pasko na. Punta ka kay Ninong. No? Meron pa bang nagsasabi na, Pasko na, ito yung time na pinanganak ang Panginoon, ito yung kino-commemorate natin yung Panginoon. Pagkapanganak niya. Amen. Tayo kasi minsan nakapokus na tayo sa Christmas party, ano kayong bibigay ko kay Bebe? Ano kayong ibibigay ko kay ganito? No? Kailangan maganda yung ano. Yung iba namang mga single, ngayon pa lang, nagpe-prepare na ng regalo para kay Bebe. Sa iba naman, ginagamit din ng kaaway para ikaw ay hindi mo makita yung reason for this season is yung mga bakasyon. Pagdating ng December, saan kaya kami pupunta? Sarap mag-Boracay. No? Yung iba, gusto sana may ka-date ako sa pagpunta ko ng Puerto Princesa. Kaso lang, Puerto lang, walang prinsesa. Yan yung ibang mga bagay na ginagamit ng kaaway para tayo po ay manilihis sa kung ano talaga yung reason for this season. Amen. So sabi nga, single ka pa rin. Sino bang mga single dito na nagtatrabaho? Sabi daw, single ka pa rin ba ngayong Pasko? Okay lang yan. Solo mo naman yung 13th month pay mo. Sa mga single na nag-13 month, baka naman pwede nyo i-date yung mentor nyo. Sigaw si Brother Elbert. Sabi doon, di ba rin single ngayong Pasko? Ang mahalaga, sanay ka na. Parang malakas ko yung palakpakan dito sa kanan mo. Sanay na sila. Sabi nga, mainit ang Pasko kahit single ako, pero on fire ako sa Panginoon. Sino yung mainit? Talagang init, no? So, sabi nga, huwag kalilimutang may Pasko dahil kay Kristo. Turo po natin sa ating mga anak, sa ating mga katabi, sa ating mga katrabaho, na ang reason ng Pasko ay dahil kay Kristo. Hindi po yun dahil kay Santa Claus, hindi po yun dahil sa 13th-month pay mo, sa Christmas bonus mo. Tandaan po dito, kung wala pong Christmas, walang Christmas bonus. Sino po bang may Christmas bonus dito? Parang walang ano. Mukhang masasaya mga single, may 13th-month pay na may Christmas bonus pa. So sabi nga, sorry mga kapatid, nakumanta kasi ako kagabi. Kasi kailangan kong turuan yung mga ngaroling mamaya. So sabi nga, Christmas begins with Christ. Amen. Kung walang Christmas, ay walang Christ, walang Christmas. Amen. Kaya tandaan po natin palagi na si Kristo ang rason sa pagdiriwang ko na ito. Amen. Sabi nga, araw-araw ay Pasko sa taong si Kristo ang pinuno. Amen. So ibig sabihin, kapag araw-araw Pasko, ikaw daw ay makikita ikaw ay isang overcomer, ikaw ay isang victor, at ikaw ay nare-realize mo na ikaw ay na-save dahil meron kang Savior. Amen. Which is Jesus Christ. Sabi nga, Christ must be the only reason in this season. Siya lang dapat, wala nang iba. Hindi naman tinawag yan Santa Mass, di ba? Kundi, meron pa Santa Mass, no? Kaya, close Mass, no? Wala. That's Christmas. So, ibig sabihin, it's the reason for this season is all about Christ. Amen. Hindi po ito, sino bang pinanganak ng 25? Anong ba dito pinanganak ng 25? Wala, no? So,
this coming December or this December or every day of our life, if God is your King and God is the maneuver ng buhay mo, the Christmas is always every day ng buhay natin. Amen. Sabi nga, Christmas. So, sa umaga pong ito, pag-uusapan natin na this Christmas or every day kung Pasko sa'yo, dapat ito yung nagiging buhay mo. Amen. Sabi doon una-una, Christ must be shown. Amen. Kung Pasko, araw-araw sa buhay mo, dapat nakikita si Kristo. Amen. Hindi nakikita yung bida yung kapitbahay mo, kakachismis mo. No? Wala naman tinawag na chismas. May naman chismas. Wala. Pero merong chismakers. Sabi niyo, hindi tayo na, no? So, this morning, sabi ng Lord, na yung Christmas, dahil ito sineselebrate ninyo yung kapanganakan ko, o kinomemorate ninyo yung kapanganakan ko, dapat makita ako sa buhay niyo. Amen. 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 Ano ba makikita ang Lord sa buhay po natin? Sabi dito, this Christmas, let Jesus be shown in our lives. Unang-una daw, love the unlovely. Mahalin mo daw yung hindi ka mahal-mahal. Ano ba yung unang sinasabi sa pag sinabing love the unlovely? Paano mo sinabing ikaw ay nagmamahal? Mahalin mo yung hindi ka mahal-mahal. Lord, bakit gano'n? Yung kapitbahay ko po talaga nga ito po yung chinichismis ako Ang pangit po talaga ng ugali niya Pero sabi ng Lord, no, you have to love the unlovely. Sabi ni Jesus in John chapter 15, verse 12, Jesus said, my command is this, love each other as I have loved you. Grabe no. Ibig sabihin, sabi ng Lord, ayan, ang sabi ng Lord, kailangan mahalin mo yung mga taong hindi ka mahal-mahal. Kahit hindi ka mahal-mahal yan, mahalin mo. Sabi doon, Christmas is most truly Christmas when we celebrate it by giving the life of love to those who need it most. Marami pong mga tao na kailangan ko ng pagmamahal. Kasi hindi po sila minamahal. Feeling nila hindi sila pinamahal. This Christmas, or every day of our life, we have to show them that we love them. Amen. Pangalawa, forgive. Ayan, no? Forgiveness is difficult, especially when you've been hurt in a way that you've never thought possible. Diba? Ang hirap po magpatawad It's not our nature to forgive easily and without condition. Diba meron ganun, no? Patatawarin kita pero bayaran mo muna ako. Okay, minsan, patatawarin kita pero sumpakin muna kita isa lang. Isa lang, okay. Diba? Yung mga dati, diba? Patatawarin kita pero ipopost muna kita sa Facebook. Hindi yung mga makabago na no? Yan, patatawarin kita pero pa-alarming ko palagi yung cellphone mo. So, sabi doon, but that's why your forgiveness to others is such a powerful testimony of Christ's presence in your life. Grabe no, magugulat yung mga tao na bigla mo siyang pinatawad, no? Without asking any condition. So, ibig sabihin yan yung gusto ng Lord sa buhay mo. Nakikita ang Lord sa buhay mo. No? Na pinapatawad mo sila without any condition. Yung nangutang sa'yo ng 5,000, hindi na nakabayad, 10 taon na, sabihin mo, kapatid, pinapatawad na kita. Huwag ka namang sinungaling sa akin araw-araw. I-unblock mo na ako sa Facebook. Next, you have to display joy. Sabi daw, yes, life is hard, but joy does not depend on your day-to-day circumstances. Joy is about our condition of being forgiven and free in Christ, which will never change. Amen. Di ba sabihan itong baliw, no? Baliw. May nagsabi na bang baliw sa inyo, kahit nakaharap kayo sa pagsubok, nandun yung maligaya ka pa rin. Kasi ang pinalaya ng Panginoon, hindi na-apektuhan ng problema yan. Amen. Sino po ba dito ng problema ng bigas mamaya pag-uwi? Meron, amen. Nakangiti pa rin. Maganda pa rin. So, ibig sabihin, nandun yung, you have to display the joy. And next one, watch your words. No? Ingatan po natin yung mga salita po natin. May mga salita tayo na akala natin makabuti, pero hindi natin alam nakakapag-down ng iba. Amen? Sabi sa Ephesians chapter 4, verse 29, let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear.
So, ibig sabihin, sa atin po, bilang isang Kristiyano, para may pakita ang Lord sa buhay po natin, kailangan bantayan po natin yung salita po natin. Amen? Yung salita po natin dapat makakapag-build up ng iba. Amen? Hindi yung sasabihin mo, ang pangit naman ang mukha ko. No? Pwede mo naman sabihin na, bro, alam mo, gwapo ka, pero yung kilay mo medyo tabingi. Ayusin natin. So, ibig sabihin, you have to watch your words. Amen? So, unang-una, this season, Christ must be shown in your life. Amen? Kaya sabi niya sa katabi mo, Christ must be shown. Amen. And pangalawa, next one, sabi doon, Christ must be known. Amen. Una-una, kailangan may kita sa buhay mo na si Jesus Christ ay buhay at working sa buhay mo. Pangalawa, Christ must be known. Amen. Sabi nga doon, make Jesus famous. Paano ba ginagawa na famous ang Lord? Yung kapitbahay mo, ginawa mo ng famous, ginawa nyo ng pulutan. Pero ngayon, sabi ng Lord, make me famous. Ako yung gawin mong famous. Sa Facebook mo, kung sino-sino yung mga pinapost mo. Ngayon, gawin mo naman, i-post mo naman si Jesus. Puro ka post ng Santa Claus. Si Jesus hindi mo ma-post. O puro ka post ng chicken legs. Pero si Jesus hindi mo ma-post. Diba? Puro ka post ng Katyen. Buti walang sino ba dito yung apelid na may Katyen? Yung iba, ninaraton lahat ng movie nilang dalawa. Tapos ginawa, umiyak na umiyak. Galing, no? This time around, make Jesus famous. Sabi ng Lord, gawin mo naman ako famous. Puro na lang ikaw eh. Na-promote sa trabaho, sabihin mo, yes, promoted ako. Di ba pwedeng sabihin mo, thank you Lord. Dahil sa'yo, promoted ako. Nagkaroon ng bagong sasakyan. Sabi mo, ang ganda ng sasakyan ko. Pinicturan ka, tapos pinost. Di ba pwedeng ibalik mo kay Lord ang lahat ng papuri? It is because Jesus sa lahat ng bagay natin. Sabi nga, I do not minister for fame. I only minister to make Jesus famous. Sa lahat po ng tumatayo dito sa harapan, sa lahat po ng ginagamit ng Lord, dapat si Jesus yung tinataas natin. Amen. Hindi po tayo nag-minister para pakita na magaling tayo. Hindi nag-minister si John para mapakita na ang galing niya kumampas. Happy birthday naman ako kumampas. Hindi tumatayo si Jackass dito para ipakita na ang ganda-ganda niya. Hindi tumatayo dito si Brother Jess Praise para ipakita maganda yung boses niya. Magaling siya mag-keyboard. Kundi tumatayo sila dito to make Jesus famous. Amen. Kaya nga po, yung tugtog natin dito sa simbahan is not Christian song. Wala dito yung ano bang mga kantang, yung mga Delilah na kanta, no? Hindi dito, yung uso yun. Ang uso dito, yung mga praise and worship na nagtataas ng kapurihan ng Panginoon. Amen. Sabi nga, gamitin ang Pasko para ipakilala si Kristo sa iba. Hindi yung hanggang ngayon na ikipagtalo ka pa rin na hindi naman talaga birthday ni Jesus ang December 25. Ngayon, sa halip na i-focus mo yung sarili mo sa pagpapakilala kay Jesus, kung sino si Jesus, ang ginagawa mo na ipagtalo ka, sabi mo, ay hindi naman December 25 pinanganak ang Lord eh. Ano yun eh? December 32. So, ibig sabihin, gamitin natin po itong time na to make Jesus famous. Sabi daw, how to make Jesus famous? Unang-una, honor Jesus in your home. Sino po dito nagpapatugtog ng worship song sa bahay nila? O yung mga kanta nyo, uuwi ka na, bebe. Nako, sinay nang wala ka. Bakit maganda yung boses niya? Yan ba ang ginagawa ninyo? Sa halip na magpatugtog kayo ng mga worldly song, napatugtog nyo po ba yung mga Christian song? Sabi daw, honor Jesus in your home. Dapat yung bahay ninyo, pagpasok pa lang, o kaya pag nakita ng iba, mabibless sila. Bakit kaya naman yung bahay na yun? Parang sa labas, ang pangit, pagpasok mo sa loob, ang ganda. O kaya, maganda rin naman, pati sa labas, maganda. Hindi yung sa labas pa lang, puro kalat na, puro nakasampay, puro green. No? Pangalawa, testify His goodness to others. Sino po ba dito nakakapag-testify na how good God is in their life? Amen.
Alam niyo po ba na dito sa loob ng simbahan, masarap po i-testify ang kabutihan ng Lord. Pero mas pinaka-the best na i-testify ito sa labas. Amen. Sa mga katrabaho mo, kakilala mo. No? Yung may makakusap ka lang na nagbabalot, sabihin mo, bro, dati nagbabalot din ako eh. Pero iba yung binabalot ko dati. Sinatsyong, iba yung binabalot ko dati. Pero ganito na ako ngayon, hindi na ako nagbabalot. Bumibili na ako ng balot. Kasi ganito yung ginawa ng Lord sa buhay ko. Si Brother Neptune po, matindi po yung testimony niya. Tignan niyo po ngayon, iba na sinisikot. Eucalyptus na po. Kasi kahit na i-testify how good God is sa buhay niya. And gano'n din yung katabi mo. Kung paano ka binago ng Lord, no? Kung paano ka binago ng Lord. That's the good thing, no? Hindi pagmamayabang yun kung itataas mo ang Lord sa buhay mo. Amen. Nung nakarang pong week, nasa Mindoro po kami, nag-celebrate po kami ng birthday ng tatay ko. 60th birthday na po siya. Dad, kung nakakinig ka naman, paambon naman sa sa pension, no? Nag-celebrate po kami ng 60th birthday ng tatay ko. And alam niyo po yun, napakabuti ng Lord, no? Na maipakita din sa iba how good God is sa buhay ng pamilya po namin. Okay. Kung titignan po noon yung buhay po namin, hindi po namin kaya mag-celebrate po ng gano'n. Kung nakikita po nyo sa Facebook, yun po, nag-celebrate po kami ng gano'n parang kasalan. Sabi ko nga, ito yung first ever na event namin na hindi kasalan. Sana wala mo nang kumasal ulit next year, makapahinga sa gastos. No? Ganun kabuti ang Lord sa buhay po namin. Yung mga kapatid ko po, binless din ang trabaho. Ako po, binless din ako. Dati po, parang ang hirap namin gumawa ng isang event, pero ngayon ang dali na. Kasi binless ng Lord, yung pati mga kapatid ko, pati yung pamilya po namin. It is because of the Lord. No? Amen. And grabe, ang mga bisita po namin doon, busog na busog. Isang malapit po doon, inuwi namin ang daming lechon. Talagang ilang araw natin kinain mahal, siguro mga 5 araw. No? Ganun kabuti ang Lord kapag nag-bless. No? Kaya dapat i-testify mo to kung gaano kabuti ang Lord sa buhay mo. Amen. And sunod, be the promoter, not the boxer. Sabi doon, a skilled promoter will draw attention to the boxer. While boxers are usually well-known, promoters are not. It's possible that we try to fight like fighters and want Jesus to be our promoter when in reality, it should be the other way around. Dapat ang mangyari, ikaw yung maging promoter, hindi ikaw yung boxer. Kasi ano nangyari minsan sa buhay po natin, tayo yung lumalaban mismo sa pagsubok. Dapat ibigay natin kay Lord. Sabi nga, let go and let God. Amen. Amen. Kaya kailangan kapag nangyari yun, si Lord yung magiging famous. Kapag nalampasan mo yung isang pagsubok, kay Lord may taas. Hindi yung sasabihin mo, ang galing-galing ko kasi. Kaya nalampasan ko yan. Amen. Nanalo ka sa contest. Ang galing mo kasi magpakita ng chicken legs. Kaya, ang galing mo sumayaw. Huwag mo sabihin na magaling ka. Kasi kung wala si Lord, wala ka. Amen. Palagi nga sinasabi ko sa panalangin, Lord, you are God even without me and I am nothing without you. Amen. Amen. Paano ko sabihin na, Lord, 999 ka na lang hihinga bukas, Alex. Pagdating ng 1,000, wala ka na. Diba? Ang hirap. So, ibig sabihin, ang Lord ay Lord pa rin even without us. Amen. Next. Bago matapos ang araw na ito, sana na-share mo yung dahilan ng Pasko sa mga tao mahal mo. Amen. Sino po ba dito yung pamilya niya ay hindi po ninyo kasama? Kung di nyo po kasama, pag uwi nyo po mamaya, sabihin ninyo, kapatid, anak, daddy, mami, lolo, lola, tandaan po natin palagi na hindi po si Santa Claus ang reason ngayon, kundi si Jesus. Amen. Pakisabi nga sa katabi mo, si Jesus po yung reason ngayon. Ang season po natin. Sabi ni Fraser Young, when we run ahead of God, we run into trouble. Amen. Kapag ikaw ay lumapit kay Lord, or kung ikaw man ay lalayo kay Lord, makabuli ka ng trouble, pero pag ikaw ay lumapit kay Lord, sigurado walang maberya. Amen. Hindi mo mapapantakan ng pintuan yung kung sino man. Hindi makakalabas. No? So lastly, una daw, Christ must be shown. Pangalawa, Christ must be known. And pangatlo, this Christmas, Christ must be glorified. Amen.
Sabi mo nga, Lord, I glorify your name. Si Lord lang dapat din nag-glorify. Amen. Paano mo ba mag-glorify Lord? Praise Him with your lips. Papurihan mo ang Lord gamit ang bibig mo. No? Yung iba, nagbe-praise and worship, parang kumakanta, pero kumakanta lang sa isipan nila. Pero mas masarap pag ikaw ay kumanta gamit ang bibig mo. Kahit anong pangit ng boses mo, gaganda yan. One time nga, nag-lead ako ng praise and worship sa company. Sabi ko, hindi naman nakatingin ng Lord sa boses natin, nakatingin sa puso natin. Ayun, kahit ang pangit ng boses ko, nag-bless naman sila. Naramdaman nila ang Lord kasi yun yung puso natin eh. Amen. So Lord, because your steadfast love is better than life, my lips will praise you. Diba may time na kapag ikaw ay tuwan-tuwa, ikaw ay galak na galak, hindi mo makontain, no? Sabihin sa'yo, sabihin mo namin, pinautang ka, no? Sabi mo sa kaibigan mo, praise, salamat, pinautang mo kasi kailangan mo to. Pero si Lord, pag-bless ka, hindi mo ba kaya sabihin, Lord, thank you po. Kasi kailangan mo to. Amen. Next one. Sabi doon, obey His word. Paano ba mag-glorify ang Lord? Sa mga nag-devotion po, no, dapat we don't have any excuses. We just need to obey His word. And next one, we have to do everything for His glory. Lahat po ng ginagawa natin, dapat po ito ay gawin po natin sa ikaluluwalhati po ng ating Panginoon. Kasi po maraming mga bagay na akala natin simple lang yung ginagawa natin. Pero pwede makita kasi ang Lord dyan sa simpleng yan. Amen. Sa pagtatrabaho po natin, makikita ng iba kung gaano kabuti ikaw na isang empleyado. No? Paano kung ikaw ay isang empleyado tapos ikaw ay palaging late? No? Kala ko ba, Christ must be known, Christ must be shown, and Christ must be glorified. Pwede na nangyari, ikaw ay pupunta. Tapos sa trabaho, palaging away kayo ng away ng mga katrabaho mo. No? Sabi nga in 1 Corinthians chapter 10 verse 31, so whether you eat or drink, grabe no? Sa pagkain mo pa lang pala, sa pag-inom mo pa lang, alam na makikita ang Lord, no? Or whatever you do everything for the glory of God. Sino po ba dito na nanalangin kahit nasa labas kayo? Kakain kayo sa Jollibee. Sino bang nananalangin dito? O kakain kayo sa Wendy's, yung paborito nga. Nananalangin ba? Kaya kapag may mga kasama kayong kumakain, actually, ito yung isa sa mga struggle, no? Kapag may mga kasama kayong kakain, kakain kayo ng team sa labas. Pagkain nyo sa labas, sila pag lapat ng order, sakap ka agad. Eh ikaw, mag-pray ka ba? Naranasan nyo po ba yun? O ang ginawa nyo, pag nakita mo kumakain na siya, uy, kakain na ako. Sa team po namin, no, naranasan, nung una, medyo ganun na nangyayari sa iba na hindi na nila hinihintay na mag-pray. No? Eh wala silang magawa, boss nila ako eh. Hindi ka ganun, pray muna tayo. Itong iba nakakagat na bilalim. Ayun, yung chicken nila merong may kagat ng may brace. So, ibig sabihin, kahit ano kung gawin natin, dapat mag-glorify natin ang Lord. Amen. Sa Tagalog na, kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangan ng Lord. Even sa pagkain po natin, ipakita natin, Lord, dahil sa iyo kaya ako may kinakain. No? Yung iba naman, nag-aaksaya ng pagkain. No? Yung iba naman, talagang bless na bless talaga kay Lord. Kahit aso, nagtatampo. Wala natitira, kahit buto. Talagang, alam mo yung isang higla ng karne, ubus na ubus. Pero mga ganun, no? Pero ibig sabihin, hindi sila nagsasaya ng blessing ng Lord. Amen. Next one. Sabi nga, mas maigi na ang malamig na Pasko kesa mas malamig na relasyon sa Panginoon. Amen. This Christmas po, this December, dapat hindi lang every December mo nararamdaman na si Lord ang reason. Hindi lang every December ka nagpapatawad. Hindi lang every December ka na, Lord, salamat po dahil niligtas mo po ako. Dapat hindi lang December, hindi everyday ng buhay mo. Amen. Si
Sino po ba niligtas na ng Lord dito? Tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas sa kanyang buhay. So, ibig sabihin, this Christmas, it is not a season of, it's not only the season of rejoicing, but also of reflection. This Christmas, gamitin natin itong time na to para makapag-reflect din tayo kung ano ba yung nangyari sa atin. Amen. And to summarize it all, sabi doon, this Christmas, Christ must be shown. Pagsabi nga mo sa sarili mo, Christ must be shown sa buhay mo. Kailangan makita ang Lord sa buhay ko, sa aking pamilya, sa kung saan man ako pupunta. Sunod, everyday is Christmas. Kung everyday ay Christmas sa'yo, pero dapat Christmas, everyday, no? Christ must be known. Dahil mapakilala mo si Jesus. Mapakilala mo, Lord, ikaw yung famous, hindi ako. Hindi yung ibang bagay, si Jesus. Ikaw yung pakikagkwento ko sa iba. Yung paglabas mo ng simbahan ito, pag may nasa loob mga kaibigan, sabihin sa'yo, saan ka galing? Atin sa simbahan. Pero ikaw ay lubog na lubog. Dapat pag tinanong ka saan ka galing, doon sa simbahan, nag-worship kami. Ang ganda nga ng ginawa ng Lord eh. Dapat gano'n. Si Tita Banji niya, kahit na nagtitinda ng ice candy, pinapakilala ang Lord. Yung tinatawag na hashtag, make Jesus viral. Si Kuya Jess Praise mo, one time, tutugtog sa labas. Ang tinutugtog niya, yung mga composition niya. Kasi gusto niya maging viral si Jesus. Amen. Lalo din si Jackie Jazz, yung Carnazers. Ang tinutugtog naman nila, puro Christian song. Amen. So next, Christ must be glorified. Kahit ano pong ginagawa natin, kailangan mag-glorify natin. Amen. Huwag po natin hayaan na iba yung mag-glorify. Wala pong glory to me. Dapat palaging glory to God. Amen. Pakisabi nga, glory to God. Glory to God. Kasi kay Lord lang, yung mataas na magpurit pagsamba dapat. And sa umaga pong ito, gusto ko pong sabihin sa inyo, Happy December. Pakisabi sa katabi mo, Happy December. Yan, ito yung time na pinanganak yung ating Savior, yung ating salvation. Tayo ngayon ay overcomer na, and tayo ngayon ay victor kasi binigyan na tayo ng victory ng ating mga. Kasi mo bang lahat tayo tumayo? Christ is my reward, no my devotion. Now there's nothing
Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat Panginoon sa umaga pong ito. Dahil ang season po na ito, Panginoon, kayo lamang, Panginoon, ang reason, God. Wala pong iba, Panginoon, kundi kayo lamang. Salamat, Panginoon, sa inyong mensahe. Na ang inyong pangalan lamang, Panginoon, makita sa buhay po namin. Ang maipakita rin namin sa iba. Tingin sa lahat, Lord, sa lahat ng pangyayari sa buhay po namin, may balik po namin sa inyo ang lahat ng kapurihan. Lord, sa umaga pong ito, kung meron mga bagay na hindi tama sa sarili po namin, kung meron mga unforgiveness, kung meron mga bagay, Panginoon, na ginagawa yung kaaway para hindi po namin makita yung tunay na rason sa season po na to. Amin pong tinataas, Panginoon, sa inyo ito. Hiningi po namin, Panginoon, ang inyong lakas upang kami, Lord, ay magtagumpay sa mga bagay po na ito. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng lakas na nagmumula sa inyong banal na Espiritu para magtagumpay kami sa lahat ng mga battles, Panginoon, sa lahat ng mga problema, sa lahat, Panginoon, ng mga suliranin niyo. Ano man, Panginoon, yung mga bagay na ginagawa ng kaaway, Lord, para hindi namin ma-enjoy, God, yung salvation na binigay po ninyo, Panginoon, sa buhay po namin. Hindi po kami maging isang overcomer, God, at hindi po kami maging isang victor. Lord, tulungan niyo po kami magtagumpay po dito, God. Lord, sa umaga po ito, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ang gusto namin papurihan, Panginoon, gusto po namin sambahin. Salamat, Panginoon, sa buhay po ninyo na ibinigay sa amin, Lord, para kami, Lord, ay maligtas. Para kami, Panginoon, ay magkaroon ng bagong buhay, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sumunod po sa inyo. Bigyan niyo po kami ng lahat na kakailanganin po namin, Panginoon, para magtagumpay sa aming Panginoon. Kaya, Lord, sa umaga po ito, sa inyo po namin tinataas. Gawain po ninyo. Uuwi po kami merong galak. Uuwi kami, Panginoon, na handa namin sabihin sa iba na kayo, Panginoon, ang rason sa paglilibang po na ito. At marirealize po namin at may isa sa pamuhay namin, Panginoon, na araw-araw kay Pasko. Amen. And sa umaga po ito, pwede po ba natin taas ang ating mga kamay? Nagapin natin ang pagbabahala ng Panginoon. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show His favor and give you peace. May the spirit of Christmas be upon you. Christ must be known, Christ must be shown and glorified in your lives. And claim your total recovery blessing. In Jesus' name, amen. God bless everyone. God bless you. And ang forgivers po ay mga narin po sa inyo. Ayan, magandang umaga po sa lahat. So, tayo po ay, ang Firegazer po ay mga caroling. Kagaya po ng nabanggit ng nakaraan, ang proceeds po ng caroling ng Firegazers ay mapupunta po para sa ating, part of it, mapupunta po sa ating gift-giving activity this December, and yung iba pong fund ay para po sa mga improvements po ng ating instruments sa ministry. Kaya po, for this morning, we want to greet you a Merry Christmas. Yan. And of course, we want also to greet yung ating mga sponsors din po online sa mga hindi po natin kasama dito, pero sila po ay nag-bless din po, mag-bless sa ating Firegazers Ministry. So, Merry Christmas and God bless po kay Miss Anonymous from Japan. Yan. Kay Miss Mona Lisa Murphy, kay Barangay Captain Gilbert Reyes, dito po sa Panamitan, and kay Dia and Marabel Binailo from London. So, Merry Christmas po, and ang awiting ito po ay inaalay ko namin para sa inyo. Voice and the lanterns on the street. I remember
po kay Jesus Christ na ipinanganak para po tayong lahat ay pagpalain at isave po. So magandang umaga po and God bless po sa lahat. To God be the